diktadorya, sakto sa anibersaryo ng martial law. Nagtalumpati rin sa Asia Society Forum ang Pangulo at nagpaunlak ng panayam sa media kung saan muli siyang inusisa kaugnay sa engagement ng dati niyang girlfriend na si Valenzuela Councilor Shalani Soledad kay Pasig Representative Roman Romulo. Bilang tugon, kumuha pa ng isang linya mula sa kantang "You Got to Believe in Magic" ang Pangulo at kung nahanap daw nila ang isa't isa, masaya daw siya para sa kanila. Good for him. He's a good sport, diba? In love na sa iba yung former girlfriend. Malay niyo, makahanap siya ng magic in New York. Maybe ba? Baka doon siya makakita ng "Got to Believe in Magic" sa New York. Para magkaroon na ng King and Queen of Hearts. Diba? Hello, David. Dito siya last week, wala pinakanta natin siya dito. Uy, pero hindi, kahapon si Pangulong Aquino, kahapon ba yun? Noong isang araw sa Amerika, katabi niya, di ba, si President Obama. So, actually, tinanong natin si Maris, no, kung talagang may significance ba yung kanilang sino arrangement. Pero mukhang naging alphabetical order siya. Pero kahit na, di ba? So, Obama, may mga, Aquino. Oo. And then parang Philippines, tas yung sumunod, ay, Mexico. Oo, parang LMNOP. Parang layo yata ng US. And the M. Hindi, kasi gitna talaga yung US. Kung alphabetically arranged, hindi pangalan ng tao, kundi pangalan ng bansa. So, Mexico, Obama, Philippines. MOP. MOP, Mexico, Obama. Pero at least, di ba, nagkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap na one-on-one. Friends na sila eh, di ba? Friends na sila. Dati na sila nagkakilala. Yun. Talaga. Okay. At di pa tayo mula love life. Mula love life na talaga. Sa kabila ng patong-patong na kasong kinakaharap ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, iniimbestigahan ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga nagastos niya sa mga biyahe sa labas ng bansa noong siya'y Pangulo pa. Sobra daw kasi ang gastos dito base sa 2009 report ng Commission on Audit. Batay sa ulat ng komite ng Office of the Executive Secretary ng Palasyo, mahigit 800 milyong piso ang nagastos ng Administrasyong Arroyo para lang sa foreign trips. Samantala, 244 million pesos lang ang budget para sa mga biyahe ng Pangulo sa loob at labas ng bansa. Ilan lamang sa mga nabatikos noong panahon ni Arroyo ay ang 1 milyong pisong dinner niya at ng 28 kongresista sa magabong Les Cirque restaurants in New York. Gayun din sa Bully French Restaurant at sa Bobby Van Steakhouse sa Washington, D.C. Tumanggi naman magsalita ang tagapagsalita ni ngayon Congresswoman Arroyo na si Attorney Raul Lambino dahil hindi pa raw niya nakakausap ang dating Pangulo. Ang laki nga naman ng nilagpas nun dun sa budget na nakalaan. 800 plus, tapos 200 plus lang ang budget para rito. Parang magtataka ka talaga, no? Saan ginastos yun? Oo. Kasi actually... Walang auditing. Oo. Pero tsaka kasi, maikukumpara mo rin doon sa mga gastos ngayon ni Pangulong Aquino. Oo, syempre, ang laki ng difference, di ba? Yung disparity talaga. So, talagang syempre, isang ngayon, napakatipid. Yung isa naman, sumobra. Yung isa kasi, hotdog lang sa gilid ng kalsada ang kinakain. Pagka nasa ibang bansa ka, lalo na kung talagang bakasyon mo lang, talagang bibili ka na lang ng hotdog. Oo, totoo, di ba? Masakit sa bulsa. Di kasi, para sa ibang tao, masarap gumastos pag hindi nila pera. Ay, totoo lang. Actually, di ba yung mga politiko, pagka paulit-ulit na pinapakalkal yung kalsada, yung mga... Ay, hindi nila pera yun. Tapos kahit maliit lang kalsada, nagpapalagay ng napakamagarbo mga stoplight. Hindi naman kailangan stoplight. Kasi sabi, pag hindi mo pinaghirapan ng pera, gastos ka lang ng gastos. Pero pag pinaghirapan mo, di ba, sa huli-huli ang sentimo, teka lang, di ba, tutuusin mong gano'n. So, tingnan nyo mga ginagastos ng mga politicians sa probinsya nyo, para or place nyo, para alam nyo kung sino dapat yung iboto sa time, ha? Makakita ng politiko na doon sa merong billboard siya, sasabihin niya kung saan pumupunta yung expenses na. Para may transparency. Kesa lang, mga congratulations graduate. Di ba? Tsaka gusto ko makita ng congratulations graduate na walang mga mukha nila. Wala din na yan. Pero, Merry Christmas. Alright. Ito naman po sa ibang balita, nais po ni Senador Lito Lapid na gawin sa wikang Filipino ang debate sa kontrobersyal na reproductive health bill dahil gusto rin itong makasali sa usapan. Subalit nag-aalangan siya sa wikang Ingles. At ayon sa Senador, nauunawaan naman niya ang debate ngayon kahit Ingles ito. Ngunit hindi raw sanay ang dila niya sa ganung usapan. Pero kung mabibigyan lang daw ng pagkakataon, marami raw sanang tanong ang Senador. Ang tugon naman ni Senadora Miriam Defensor Santiago, wala raw problema kung Tagalog o Filipino ang usapan
Kaya lang, siya naman daw ang mahihirapan dahil sa sobrang lakas ng Ilonggo diction niya. Okay lang. Not yun. everybody has to adjust to him. Plus, kung mag-isa lang siya, sana nag-aral na lang siya. How many years na siya sa serbisyo? Ilang taon siyang di ba, mayor, governor. Tapos ngayon, senador siya. Ang tagal na, ha? Sana nag-aral na lang siya. Tsaka pwede naman na, di kung siya, Filipino, tapos Sasagot English. I'm sure maintindihan naman yun ni Senador Miriam, yung yung Tagalog. Kaya nga lang, baka ang pagsagot English din kasi nahihirapan siya sa pagtatagalog. Eh, may intindihan naman daw ni Senator Lapid yung sagot. Mahirap lang siyang O di Kaya lang Tagalogin siya sa ulit niya. pagbigkas. Basta siya komportable kasi mahirap naman mag-i-English ka, pilipit na nga, mapipilipit pa dila mo. Okay, balitang sports naman po tayo. Nalalapit na ang laban ng PhilAm WBO Super Bantamweight Champion na si Ana the Hurricane Hulaton para depensahan ang kanyang titulo laban sa Mexican boxer na si Jessica Villafranca. Kaya naman puspusan na ang kanyang pag-iensayo kung saan sumasabak siya sa 10 rounds ng sparring. Sa Las Vegas siya nag-iensayo ngayon dahil ayon sa kanyang trainers, kapareho raw nito ang mainit na temperatura sa Mexico kung saan gaganapin ang boxing match. Ang laban ni Hulaton na tinaguri ang laban ng lahi, bagyo sa Mexico. Papanood nyo dito sa GMA7 sa October 2, alas 10 ng umaga. I'll be prepared at all times. It's a sport that deals a lot with hurting the other person. So you want to be very serious when you get into it. You can't expect anyone to save you except yourself. Okay, good morning, ladies. Good morning! Kaya? Kaya! Hindi, naalala ko, may pahiram akong libro kay Senador Lito Lapid. Ano yun? How to speak? Hawak lang sa akin may libro ako eh. How to study English without really trial. Okay, pasadahan natin ng mga maaksyong balita ngayong umaga, Ronda Reports. Dalawang lalaki na tagpang-patay sa barangay San Isidro Labrador sa Quezon City. Nakuha naman sa CCTV ang pagdaan ng isang SUV sa lugar bago natagpuan ng mga bangkay. Yan ang Ronda Report ni Katrina Son. Katrina? Yes, Igan. Dalawang lalaki na may suot na helmet ang natagpuang patay sa Cavite Street, corner San Simon, Barangay San Isidro, Labrador, Quezon City kaninang madaling araw. Ayon sa isang witness, inakala pa nilang natutulog ang dalawang lalaki sa gilid ng kalsada, kaya inilawan nila ang dalawang lalaki na gamit ng cellphone. Laking gulat na lamang nila nang makitang patay na ang dalawang lalaki. Ayon sa initial na investigasyon ng SOCO, ang dalawang lalaki ay may tattoo sa dibdib, mga 30 to 35 ang edad at pareho ring nakitaan ng tig-dalawang concrete nails sa kanilang ulo at marka ng sakal sa leeg. Nakita naman sa CCTV camera ang isang SUV na dumaan at huminto sa nasabing lugar bago natagpuan ang mga bangkay. At sa ngayon nga ay patuloy pa rin itong iniimbestigahan ng SOCO para malaman ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Igan? Maraming salamat, Katrina Son. Samantala, mula sa bahay naman ng CI sa Zamboanga, Sibugay, 4 ang patay matapos bumangga ang isang dump truck na may sakay ng mga Boy Scouts sa isang kasalubong na bus. Dadalusan ang mga Boy Scouts sa isang jamboree sa bayan ng Ipil nang madisgrasya ang truck. Sugatan naman ang siyam sakay nito. Batay sa investigasyon, nag-overtake daw ang dump truck sa isang pang truck na nakakonvoy sa katuloy sumalpok sa kasalubong na bus. Sumuko na sa mga pulis ang driver ng truck at ng bus. Alam mo sa probinsya talagang takaw yung mag-overtake ka eh. Kasi ang bagal ng mga tricycle sa kuliglig. Dapat wala naman talaga sila doon to begin with. Oo. Ang problema, pag nag-overtake ka, dapat mailap ka rin. Kasi hindi mo alam yung bilis din ng kasalubong. O kaya niya, nawala na siya ng espasyo para bumalik. Lalo na pagka yung maluluwag yung kalsada, ang tutulin na sasakyan dyan. Naku, pag nag-overtake ka. Eh, two-way lang yan eh. Two-way. Di ba? Minsan kasi, pakiramdam mo, nananadya na talaga yung nag-overtake eh, di ba? Patigasan. Hindi, tsaka hindi titigil eh. Parang handa ka mamatay. Parang ganun. Samantala, mga ikan, dalawang sasakyan naman na sumampa sa Central Island sa dalawang magkaiwalay na insidente sa Quezon City. Kanina madaling araw ito, nagbabalik po si Katrina Son. Katrina? Yes, Igan. Dalawang sasakyan ang aksidenteng sumampa sa Center Island sa magkaibang lugar sa Quezon City. Sa may Katipunan Avenue, isang Nissan Zafiro ang sumampa sa Center Island. Inabutan na lamang namin ng sasakyan na basag ang salamin at warak ang harap sa nasabing lugar. Sa Regalado Avenue, Quezon City, isang puting Mitsubishi Adventure ang sumampa sa Center Island. Wasak din ang harap ng kanyang sasakyan.
Ayon kay Benji Galacio na siyang may-ari ng sasakyan, pauwi na siya galing sa mga kaibigan nang di niya mamalayan na pakurba na ang daan. Kanya ring ipinahayag na sana ay naiwasan ito kung mas mailaw sa nasabing lugar. Yan ang Ronda Reports mula sa Quezon City. Balik sa'yo, Igan.